Una po sa ating mga balita, nanatiling maigpit ang seguridad. Kaugnay po sa pagdagsa ng mga deboto, dito po yan sa bahagi ng Quirino Grandstand sa lungsod ng Maynila. Para po ito sa pahalik sa Poong Nazareno at sa traslasyon bukas, Enero 9. Nagdagdag na rin ang pwersa ang pambansang pulisya at ang AFP upang tiyakin ang seguridad ng mga mamamayan. May karagdagang report si Emil Cariona. Kung sila deboto, talagang seryoso lang pagmamahal sa Panginoon natin. Hindi ho naman basta-basta pagka kayo papasok sa kami mga membro. Kasi kami mga membro, bago kami makapasok sa simbahan. Bali 5 years na akong devotee. Nung nasimulan ko, parang tuloy-tuloy na siya. Friday, nagmas ako, ang daming tao. So parang talagang mafe-feel mo talaga. Taon-taon ay mas nagiging marubdob ang debosyon sa Poong Nazareno. Bunsod nito, lumulobo ang bilang ng mga dumadalo. Kaya naman ngayong 2016, maasahan ng mas maigpit na ilalatag na seguridad sa dadaanan ng translasyon o ang prosesyon ng Poong Nazareno. Ito ang naging pahayag ng Manila Police District o MPD. Ito ay para walang makalusot sa kanilang security measures upang masiguro ang seguridad ng mga debotong dadalo sa pista ng Poon. May mga basic instructions na pinanawagan ng MPD sa mga dadalo sa pista ng Poon. Kung maaari ay iwasan na ang pagdala ng mga ekstrang gamit para hindi na makaantala pa sa gitna ng prosesyon. Una, kung maaari ay iwasan na ng mga deboto na magdala ng mga bag at magsuot ng mga sombrero dahil posibleng makakaantala ito sa kanilang gagawin ng mga inspeksyon sa mga ito sa prosesyon. Ikalawa, mahigpit na pinagbabawal ang mga deadly weapons, matutulis na bagay tulad ng ice pick, selfie sticks, payong na matutulis ang dulo at ang paggamit ng fireworks. Ikatlo, bawal ang mga lasing o nakainom na makisali sa prosesyon. Mas madadagdagan pa rin ho tayo dahil po may ilan pa rin po tayong mga kasama sa ibang ahensya ng gobyerno na patuloy pa rin po ang ating pakikipag-ugnayan sa bilang na kanilang ibibigay pa at hindi pa rin po dito nakabilang ang mga volunteers. Na inaasahan po nating dadagsa at tutulungan pa rin ho tayo. Itinuturing na isa sa pinakamalaking gampanin ng mga Katoliko ang translasyon. Para may kaayusan, may special lane para sa mga debotong may kapansanan. Nakahanda rin namang lumisponde ang mga first aid team ng MMDA, Red Cross, National Disaster Risk Reduction Council at mga volunteer groups. Matapos ang unang bahagi ng pistahan na prosesyon ng mga replika, ay tuloy ang Triduum o ang 3 araw na pagdarasal. Daan-daan na ring mga deboto ang pumunta sa Quirino Grandstand upang doon na lang makibahagi sa pahalik sa Poon. At dahil ang mga deboto ay nanggagaling sa iba't ibang bahagi ng bansa at may mga nagbalik bayan pa para sa araw ng translasyon, marami sa mga ito ay madaling araw pa lang andoon na upang mag-abang sa pagbukas ng mga gates para sa pahalik. Pagiging alerto at pagiging mapagmatsyag po natin sa ating paligid ay isang paraan para masigurado ang seguridad. Bagamat makakaasa po kayo, sabi nga nasabi ni Sir Francis, ang paghahanda po ng inyong mga kapulisan at iba pa hong ahensya na kasama natin para sa seguridad ng kabuuang okasyong ito ay nahandyan lamang, nasa inyong tabi. Ano man po ang inyong pangangailangan, anuman po ang maaring assistance na maibibigay sa inyo, ay abot kamay nyo lang po ang mga kapulisan at mga ahensya pa ho ng ibang pamahalaan. Ang pananampalataya ay nasa puso ng bawat deboto. Hindi ito saklaw ng anumang batas. Pero ang pagsunod sa mga reglamento ay mahalaga para mailagay sa ayos na pamamaraan para makalagpas sa anumang aksidenteng pwedeng maiwasan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carion.